Mahina talaga daw. Kulay-kulay lang natin. Saan yung sigan? Brother Benji, dito ka. Ano naman yun? Sigan. Masiri na kami at Huwag kayong matapos. Hindi namin kayo papatayin. Hindi hayang. ay, ako lang nagkagaling ko siya. Para mabasa din niya. Makinig mabuti sapagkat darating ang panahon kayo din ang gagawa ng ganito. Yan. Hindi palaging si Pastor. Amen. Amen. Pero din si Serapin. Balang araw may church yan. Amen. Siyempre galing sa United in Christ yan eh. Amen. Kung galing sa United in Christ, may calling. Amen. Napaaga lang yung paglipad niya. Amen. Siya yung magigising doon. Anong pangalan ng Praise Christian. Ikaw yung magigising doon. Gigisingin mo sila doon. Uy, gising. Amen. Ang nakaraan. Ang nakara. Doon din sa kanila. Alala ko yun. Yung sa nalala ko. Nasa sanlibutan pa kami. Yung mga kalalakihan. Yung mga nasa sanlibutan pa tayo. Yan. Maraming ililinis. Ay, natin dyan. Tayo mo na kayo dyan. May. Kompleto na. And 1, 2, 3, 4. Sakit kung nakakanta ka. Ano daw? Ay, tatay, ulit. Ulit. Sige, kung mayroon pang available na Bible, ibigay sa... Ay, yung Bible ko po. Isipin mo ito, kaibigan ko.
sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan. Makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas ang magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlangan pawiin mo ngayon. Huwag kang magpaniban, huwag kang mag-alilangan. Pinto ng iyong puso ay pabuksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos Tayo po yung manalangin, pikit po natin ang ating mga mata. Amang Diyos na banal, dakila ka, makapangyarihang Diyos, ikaw po ang Diyos na naririto po ngayon, nakasama po namin. Dalangin namin po, Diyos, na naway po samahan mo po kami sa muli namin pagsama-sama muli para po sa mga kaluluwa pong naririto, sa kanilang pagbabautismo, O God, sa pagdanggap po sa inyo, Panginoon Diyos. Salamat po, O God, dahil patuloy ka pong nangungusap po sa bawat isa. Patuloy mo po sila samahan ng aming mga kapatid, O God. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw po, O God, ang naging sentro po ng araw na ito. Now po ay maging matagumpay po ang gawain ito, O God, at ikaw po ang maitaas, maidakila at malawalhati po namin. Salamat po, Panginoong Diyos. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoong Jesucristo. Salamat po, Banal na Espiritu Santo. Ito po ang aming samat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Kumarin niyo po ang magbas sa Roma chapter 6 verse 1. Itong gagawin natin, ipapaunawa natin sa inyo bago natin gawin yung bautismo na tinatawag. Roma 6 chapter 6 verse 1. Ito yung pinaka tamang paliwanag ng bautismo. Amen. Glory to God. Bakit kailangan ng bautismo? Ipapaunawa po natin, ipapaliwanag natin. Ito ipaglilibing ng ating dating pagkatao. Meron tayong dating buhay tayo. Amen. Pero yung dating pagkatao natin na yun, kailangang mamatay. At isilang yung bagong ikaw. Sino yung bagong ikaw na yun? Yung ikaw na merong Kristo sa buhay. Pero hindi mangyayari yun kapag hindi maililibing yung dati mong pagkatao. Hindi mamamatay. Amen po ba? Hindi mangyayari. Malabong mangyari na ikaw ay maging bagong nilalang kung hindi mamamatay yung dati mong pagkatao. Kaya kailangan
maipaunawa sa inyo ang tungkol sa bautismo. Roma chapter 6 verse 4. Sabi diyan, sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo, upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Naunawaan ba? Na yung gagawin natin ngayon, paglilibing ng natin yung pagkatao. Kaya mamaya humanda kayo. Tatagalan natin yung paglulog. Para mapil talaga ninyo yung para mapil nyo talaga na mamamatay yung natin yung pagkatao. Hallelujah. Kailangan matatag yung naghahawak ka. Pag pumalag-palag, hindi. Ililibing nga eh. Joke lang. Baka mamaya may umatras. Huwag kayong umatras. Amen. Okay, sa Mateo chapter 3, verse 13. Hallelujah. Dito natin makikita na ang tunay na bautismo ay hindi yung sanggol pa. Amen. Mateo chapter 3, verse 13. At lahat naman tayo ay galing po sa ganoong bautismo. Amen. Hindi natin masisisi sa sarili natin kung bakit tayo nagtinukulong. Kasi mismo yung mga magulang natin ang nagdesisyon. Amen po ba? Pwede bang baby ka? Ayaw po. Pwede bang gano'n? Di ba hindi? Amen. Pero hindi niyaan ng Diyos na tayo po ay hindi magising sa katotohanan. Kaya tayo po ay narito ngayon. Amen. Nagkakaroon tayo ng pagkakataon malaman ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Amen po ba? Ang bautismo po hindi isang goal. Bakit hindi isang goal? Si Jesus Christ mismo na ating Panginoon at tagapagligtas, hindi po siya binautismuhan na baby pa. Ito ang patunay. Mateo chapter 3 verse 13. Sabi niyan, dumating si Jesus sa ilog Jordan. Saan siya pinautismuhan? Sa ilog Jordan. Mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ang sabi ang bautismo, yung mga may kasalanan, magsisisi sila. Amen. Bakit si Jesus Christ walang kasalanan, binautismuhan? Natanong ba natin sa sarili natin yun? Anong sabi ng Bible? Si Jesus Christ ang katuparan ng kautusan. Amen. At dahil inutos na magpabautismo ng mga tao, siya nga ang katuparan ng kautusan, obligado, kahit wala siyang kasalanan, magpapabautismo siya. Sabi nga noon, hindi ako karapat-dapat na magbautismo. Dapat ikaw yung nagbabautismo sa akin. Pero sabi ng Jesus Christ, mangyari ang kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos? Matupad ang kautusan. Amen po ba? Tuloy natin. Verse 14, ngunit tinangka ng Juan, napigilan siya at sinabi, ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Verse 15, subalit sumagot si Jesus, hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kasi si Jesus Christ ang katuparan ng kautusan. Amen po ba? Wala siyang dapat lagpasan. Kailangan tuparin niya lahat. Para maging karapat, dapat siyang handog ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Amen po ba? Siya ay malinis. Bakit siya naging malinis? Natupad niya lahat ng kautusan. Hindi siya nagkasala. Amen po ba? Hindi katulad natin mga tao. Matupad man natin yung lima, failed tayo. Matupad man natin yung siyam, yung isa, failed tayo. Amen. Pero si Jesus Christ, na perfect niya po. Kaya siya'y karapat-dapat na maging handog sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Maging ang bautismo, tinupad niya. Amen po ba? Amen po. Ano yung bautismo, tinupad niya? Ngayon, sino tayo na magsasabing, hindi ko kailangan ng bautismo? Si Jesus Christ mismo na walang kasalanan, nagpabautismo. Amen po ba? Ngayon, controversial yan. Bakit yung katabi ni Jesus Christ nasa cross? O hindi naman nagpabautismo pero naligtas.
Nandun ka ba sa sitwasyong ganun? Nasa swero ka ba ngayon? May sakit ka ba? Naghihingalo ka ba? Ang awkward naman siguro kung naghihingalo ka na sa ospital, bago ka mamatay, tanggalin muna natin yung swero mo. Bago ka mamatay, tanggalin muna natin yung tubo mo. Iniluglog muna kita sa tubig. Nandun po ba tayo sa ganung sitwasyon? Di ba wala? Yung sitwasyon na yun ay katulad nung nakapako sa krus. Amen po ba? Amen. Ngayon, wala naman tayo sa ganung sitwasyon. Hindi tayo nakaupo. Nakikinig. Amen po ba? At ngayon, kung naunawaan natin, mag-decision tayo. Amen. Hallelujah. Sumagot si Jesus, hayaan mo ito ang mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat natin gawin upang matupad ng kalooban ng Diyos. Kaya pumayag din si Juan. Verse 16, bautismuhan ni Jesus, kagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit, nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumabo sa kanya. At isang tinig mula sa langit na nagsabi, ito ang minamahal kong anak. Diyan natin makikita yung sequence. Amen mo. Amen. Na pagkatapos ng bautismo, kung totoo yung pagsisisi mo, totoong sineryoso mo, yung banal na Santong Espiritu, babagsak ko yan. Ibubuhos ng Diyos yan. Amen. Isusubo ng Diyos yan. Amen. Nakasalit ko sa Gawa 2:38. Sige, buksan ko natin. Gawa 2:38. Okay, may may hawak ng Bible. Kayo yung nagpapatunay na yung mga walang hawak. Kung hindi totoong nasa Bible yung sinasabi ko, sila nang aangal. Amen. May tiwala naman siguro tayo sa kanila. Amen. Sabi dyan sa Gawa, chapter 2, verse 38, Gawa 2:38, sabi dito, sumagot si Pedro. Ito yung sangkap ng bautismo na kailangan nasa atin para maging totoo ang bautismo. Amen. Hindi siya maging peke. Kasi kapag peke yung bautismo, hindi ka naman talaga nalinisan. Amen po ba? Nakita na ba kayo naligo? Yung ulo lang yung pinaliguan. Isa na ba si Matias? Ayun, tumatakaw pa yung isa oh. Tumatakaw. Dalawa sila eh. Ganun sila maligo. Amen. Kaya naman pag nakatabi nyo sila, hallelujah. Nakita na rin ba kayo naligo? Yung kilikili, hindi pinaliguan. Nakita na ba kayong gano'n? Obvious naman kasi. Amen. Kapag nakatabi mo sila, namoy mo. Ayan. Kasi nga, hindi talagang napaliguan. Amen. Gusto natin totoo ang pagligo natin. Ano yun? Seryosohin. Hinugin talaga. Amen. Mag-shampoo ka. Sabunin mo lahat. Pagkikilikili. Yung kasingit-singitan. Amen. Yung mga nakatago. Sabunin mo. Ngayon, magiging tunay na malinis ka. Tama po ba? Magiging tunay na mabango ka. Amen. Puputi ka pa. Amen ba? Kasi matatanggal yung libag-libag. Okay, yung bautismo ganun nito. Kailangan masunod natin yung hinihingi ng Diyos. Amen po ba? Ito yung verse 38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong kasalanan. Hallelujah. Narinig po natin malinaw. Malinaw po ba? Amen. Sisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan. At pagkatapos pagsisihan, talikuran, at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo. Ngayon,
bakit kailangan nyo magsisi? Kailangan nyo magpagdismo? Ito yun. Upang kayo'y patawarin. Amen po ba? Upang kayo'y patawarin. Kailangan naman tunay na pagsisisi. At nagkaroon ng tunay na pagsisisi. Magpabautismo. Papatawarin. At pagkatapos ng kapatawaran, ito na po yun. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen po ba? Nakita po ninyo si Jesus Christ, nung nabautismo siya pag-awan niya, bumuhos yung banal na Santong Espiritu. Ganun din po yun. Nakuha po ninyo. Kahit hindi nyo nakikita, ganun po yun. Papasok sa spiritual realm. Amen po ba? Amen po. Na, malabo po ba o malinaw? Makinig ang may pandinig. Hindi, unawain ng may pag-unawa. Ito po tinuturo natin ay napakahalaga po nito. Amen po ba? Amen. Pagsisihan ang mga kasalanan, pabautismo, yun ang gagawin natin ngayon, paglilibing ng dating pagkatao. Amen. Ngayon, pag-ahon mo, malinis ka. Ikaw nyo, malinis ka. Malinis ka. Ngayon, ang banal na Santong Espiritu, nagkakaroon ng pagkakataon makapasok. Kasi malinis ka. Ang banal na Santong Espiritu ay malinis. Amen po ba? Kaya kung gusto natin maging totoo yung bautismo natin, seryosohin po natin yung pagsisisi. Ngayon, ang tanong, pagkatapos mo pong mabautismohan, hindi ka na ba makagawa ng kasalanan? Yan ang tanong. Amen. Hindi ka na ba makagawa ng? Makakagawa pa rin po. Pero ang kaibahan, wala na yung dati mong pagkatao. Na kapag gumawa ka ng kasalanan, lumangoy-langoy ka pa din sa kasalanan. Ang totoong Kristiyano, yung naging totoo ang bautismo, totoong pagsisisi mo, ang totoong Kristiyano na tinatawag, pag nagkasala ka, nadapa ka sa kasalanan, tumatayo ka agad. Nagsisisi ka agad. Hindi ka nagbababad dun sa kasalanan. Kunyari, nagsinungaling ka. Ay, Kristiyano na pala ako, dapat hindi ako nagsisinungaling. Hindi yung nagsinungaling ka, ang sarap pala magsinungaling. Bukas magsinungaling ako. Hindi ako. Bukas magsinungaling ako. Hindi po ganun ang Kristiyano. Amen. Amen po. Amen. Ang Kristiyano na tinatawag, mayroon ng conviction na tinatawag. Mayroon ng umuudyok-udyok sa'yo, huwag mo nang gawin yan kasi ligtas ka na. Huwag mo nang gawin yan kasi napaliguan ka na. Amen. Meron pong bagong paligo na kuwan. Sasadyain mo ka. Tawag doon. Punta sa mabaho. Bagong ligo ako. Punta ako dito. Subukan ko nga yung bagong paligo ko. Hindi ako babaho. Meron bang ganun? Meron bang nakita na ba kayo ng tao na pagkapaligo niya, siyempre sinabon mo. Sabon ka. Pwede ko go. Tapos, nagbandaw ka. Tapos sahabulin mo pa yung libag mo. Uy, balik ka. Sayang yung libag, balik ka. Ang tagal-tagal init mo. Meron ba ganun? Wala. Sana na. Sa proper na yun. I-apply natin sa pagka-Kristiyano. Amen. Yung pagkatao natin na maililibing ngayon dyan sa dagat na yan, huwag na natin panghinayaan. Kaya ano natin, ano rin. Amen. Kainin ng mga kating. Amen po ba? Amen. Huwag natin balikan. Yung dati natin pagkatao. Yan kung nagmumulto, i-rebuke mo. In Jesus' name, wala na yung dating Joey. In Jesus' name, wala na yung dating Rico. In Jesus' name, wala na yung dating Raymond. Dating Desaline. Dating Samson. Samson. Ayan. Ito yun, ang ganda ng pangalan, Samson. Di ba? Kapag nagmumulto yung dati natin pagkatao, bakit multo? Ipatay mo yun. Hindi ko ba? Kapag nagpaparamdam yung dati mong pagkatao, i-review ko. In Jesus' name. Ginagamitan ko sa nila. Ginagamit ko sa pangyarihan ng pangalan ng Panginoon Jesus. Wala na yung dati kong pagkatao. Amen. Amen po ba?
labanan ninyo ang diablo at lalayuan kayo. Minsan kasi yung diablo, ipapaalala niya sa'yo yung dati mong ginagawa. Siya ka. Ay, masarap pala. Nakabalik ka na sa dating mong pagkatao. Amen. Yung isang stick lang. Tikman mo. Ay, masarap pala. Nakabalik ka na naman. Amen. Pero kung gagamitan mo ang pangalan ng Jesus Christ, in Jesus name, patay na yung dati mong pagkatao na yun. Wala na yan. Hallelujah. I-rebuke mo yung dati mong pagkatao. Amen. Para hindi ka mabackslide, hindi ka makabalik sa dati mo. Amen. Hindi, ang mga Kristiyano, hindi ka baboy na kapag pinaliguan, nakasulat ko yan sa Bible. Hindi ka katulad ng baboy na kahit paliguan, babalik lang din sa putikan. O katulad ng aso, hindi ka yung aso na sinuka mo na, kakainin mo ulit. Hindi po ganun ng Kristiyano. Ang totoong Kristiyano, kapag pinaliguan, nag-iingat siya na huwag nang marumulan. Tupa po ang Kristiyano. Tupa po. At ang ugali ng tupa, hindi siya tupa kasi yung marami kasing variety ng tupa. Kung makakarating kayo sa Middle East, may mga dublit din yung tupa. Pero yung tupa na binabanggit sa Bible, yung variety ng tupa na yun, kapag nadumihan siya, puting-puti, hindi siya mapakali. Ganun po tayo na tupa. Amen. Okay. Naunawaan po ba? Kailangan magsisi ng totoo, mabautismo, mapapatawad ng kasalanan mo, at isusubo sa iyo ang banal na Santong Espiritu. Okay. Sa Mateo 3:11. Mateo 3, chapter 3, verse 11. Ano daw ang bautismo? Ito, sagot. Sabi diyan, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi. Hindi po ba? Kaya tayo magbabautismo sa tubig, pagdideklara na tunay yung pagsisisi natin. Amen. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo, sa apoy. Higit siya makapangyarihan kaysa akin, hindi man lamang ako rapat maghalaan ng kanyang sandalan. Ano yun? Bautismo sa Espiritu Santo. Yun na yung pagkatapos ng bautismo sa tubig. Lulukuban ka ng banal na Santong Espiritu. Amen. Bautismo sa apoy. Amen po ba? Yung Espiritu Santo, inihahan tulad siya sa apoy. Makaupo ninyo. Lucas 3:8. Ngayon, ilang beses na nababanggit yung pagsisisi. Nakapunin nyo, ilang beses na nababanggit yung pagsisisi. Ano ba ang tunay na pagsisisi? Ito, verse 8, ipakita ninyo sa pamagitan ng gawa na nagsisisi kayo. At huwag ninyong sabihin mga anak kayo ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, mula sa batong ito, makakalikha ang Diyos ng tunay na mga anak ni Abraham. Ano ba ang tunay na pagsisisi? Ano ang pagsisisi? Kunyari si Brother Rico. Nang babae ka. Ayaw mo na ng mataba. Naghanap ka ng sexy. Ngayon, nahuli ka ngayon ni Mr. Joey.
O humingi ka ng tawad. Love, Joey. Hindi na mauulit. Namulag ako sa sexy, pero ikaw pala yung tunay na sexy. Nagsisisi na ako. Amen. Amen. Nagsisisi na ako. Tapos, tinatawad ka naman ngayon kasi sinabi ko nagsisisi ka. Pero kinabukasan, nakakita ka uli ng sexy. Nakalimutan mo na pinatawad ka na. Inulit mo na naman. Hindi. Nahuli ka na naman. Lapit ka na naman. Oh, Joey. Mas gusto ko ng unan. Mas gusto ko ng unan kaysa buto-buto. Hindi ba? Naka na naman. Kinilig na naman si Ate Joey. Pinatawad ka na naman. Pinatawad ka na naman. Oh. Hindi. Tapos kinabukasan, inulit mo na naman. Nakita ka na naman ng sexy na naman. Inulit ka na naman. Lumapit ka na naman sa kanya yun. Ang tanong, ito yung punto yun. Ang sagot niya ay Sister Joey. Sister Joey, totoo kaya yung pagsisisi ni Rodrigo sa ganung balay? Diba? Hindi totoo yung pagsisisi na yung pinagsisihan mo na, inuulit mo pang gawin. Ang totoong pagsisisi, hindi mo nagagawain yung pinagsisihan mo. Ito po ninyo. Amen. Ayan, pinagsisihan ko na magsisinungaling. Hindi ka na magsisinungaling, pero babalik tayo sa tanong na minsan nadadapa ang Kristiyano. Pero ang tunay na Kristiyano, hindi ka na magbababad doon. Amen. Yan ang maunawaan ko ninyo yan. Amen po. Okay. Hindi ka naman maghanap ng section. Mas maganda ang pagkakas. Kailangan. Brother-in-law, ay Raymond. Mas magandang kutsyon, di ba? Iba yung sagot eh. Nanunok naman. Oo. Baka mamaya may magkakaroon na dyan. Masisika si Pastor. Okay, sa Colossus 3:10. Ayan. Ito balante. Colossus 3:10. Hallelujah. Ngayon, yung bautismo, nagsisimbolo siya na hinabad mo na yung dati mong pagkatao. Yung po ba? Yung dating Sister Joey, Brother Rico, Sister Bullet, Sister Ray. Nene, Brother Raymond, Tatay Samson, hindi ba ano ko na kasi kayo nagpapakilala eh. Okay. Sige. Colossus 3:10. Ano na po kayo? Colossus 3:10. Basahin natin. Sabi po dyan, isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Amen. Hallelujah. Pagkatapos ng bautismo, isinuot ninyo yung bagong pagkatao. Amen po ba? Yung bagong is Joey, bagong Brother Rico. Amen po ba? Amen. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao. Ano yung bagong pagkatao na yun? Na patuloy na nababago. Yan po yung bagong pagkatao natin, bagong identity natin after ng bautismo. Yung bagong pagkatao na yun, ano yun? Patuloy na nababago.
patuloy na nababago. Tandaan ko lang yan. Yung bagong pagkatao natin, patuloy na nababago. Amen po ba? I-after ng bautismo, magpapatuloy po yung pagtuturo sa inyo. Amen. Amen po ba? Sabi sa Matthew 28, pag-ibuksan, sabihin ko na lang po, sa Matthew 28, pabautismo kayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pagkatapos ng bautismo, turuan ninyo silang sumunod sa aking mga utos. Sino po yung salitagan ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Ngayon, after ng bautismo, turuan lang silang sumunod sa akin. Kaya po, pagkatao na patuloy na nababago. Ulitin ko po, isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago. Ano yung pagkatao na napatuloy na nababago? Nagiging kalarawan ng May Diyos. kalang Amen po ba? Ba't nagiging kalarawan ng Diyos? Dati tayo nasa kadiliman. Ngayon, lilipat tayo sa liwanag. Lalo tayo nagliwanag, naging liwanag tayo katulad ng Diyos. Amen po ba? Dati tayo nasa kabalaktutan. Ngayon, lilipat tayo sa katwiran. At lalo tayong nagiging matuwid katulad ng Diyos na matuwid. Nakukuha po ninyo. Amen. Bagong pagkataon na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Kapag patuloy kang nababago, lalo mong nakikilala ang Diyos. Ang ganda na po. Amen. Naunawaan po ba yung bautismo? Yung tunay na bautismo? Kasi may peking bautismo. Kung paano may peking pagligo, may peking ding bautismo. May peking pagligo, hindi mo sineryoso yung pagsabon mo. Amen po ba? Pinikin mo dahil malamig na yun. Sino yung peking ang pagligo ng araw na to? Meron din naligo. Hallelujah. Yan, huwag na po tayong umamin. Amen. Kaya nag-iso. Meron dyan. Medyan ba? Meron ba? Yung peking pagligo kaninang umaga? Oo. Yan nag-iso. Sabi ni Pastor TJ, kung daw yan eh, dalawa lang yan eh. Pag nag-toothbrush ako, hindi ako maliligo. Pag naligo ako, hindi ako mag-toothbrush. Yan. Di ba? Peki yung magligo. Kanina si Matias, nung first time namin sa damit, ang pinapaliguan niya lang yung ulo niya. At doon pa sa sapa, marumi yung sapa. Amen. Sa mga dalaga, pagka nag-shampoo lang, yan, hindi nagdilog kasi malamig. Kung na ibang naging malinis yung pagligo mo, hindi. Ngayon, seryosohin yung bautismo para tunay na nabautismo. Yan po nga. Nakuha po yung punto. Para talagang makapenetrate si Holy Spirit. Amen. Matanggap mo yung pinapangako ng Bible na kalugog na dalawa ng Santong Espiritu. Yan po nga. Matanggap mo. Para maunawaan mo yung mga katawan. Kung sinasabi namin, lakita namin yung amen, naramdaman namin yung presensya, ganyan, nakapanaginip ako ng ganito, yung nagbasa ako, may revelasyon, ganyan, nagkaroon ako ng vision. Minsan hindi mo yan maunawaan kasi naging keke yung bautismo mo, hindi naman talaga makapasok sa'yo si Holy Spirit. Amen po. Seryoso na po. Okay? Okay, tara. Itara. Yan ang una. Huwag mo tugtog ako sa dumo. Huwag mo tugtog ako. Huwag sa tugtog ako. Gusto ko yung tugtog. Ah, George, okay, George. Ha? Okay.
Bye! Ano to? Hindi sa'yo din. Nasa ulsa mo. Tama. Doon na malab daw sa tubig. Ako. Mata ano? Magati na yun. Ay,